sa verse 35, sabi po dito, Jesus traveled among all the cities and villages, teaching in their synagogues, announcing the good news of the kingdom and healing every disease and every sickness. Verse 36, now when Jesus saw the crowds, he had compassion for them because they were troubled and helpless, like sheep without a shepherd. Verse 37, sabi po sa verse 37, then he said to his disciples, the, uh, the size of the harvest is bigger than you can imagine, but there are few workers. Verse 38, therefore, plead with the Lord of the harvest to send out workers for his harvest. Ang Diyos po magpala sa kanyang buhay na salita at ang title ko po sa umagang ito, Seeing the Lost Through Christ's Eyes. Seeing the Lost Through Christ's Eyes. Actually, yung ituturo ko na ito, dapat hindi ito yung ituturo ko. Pero nung Sunday na yon, yung papasok na ako sa MRT, nakita ko yung Be a Lifesaver. Parang naano sa akin ng Lord na maging lifesaver ka. Tapos binigay niya tong na verse na to. Actually, ang ano talaga is yung verse 37, 38 lamang siya, yung sa about sa pagiging workers ng Panginoon. Pero ang pinaano sa akin, basahin mo buo na doon sa ano sa 35 at nagrema po sa akin doon yung number, verse 36 po. Kung paano nagkaroon ng compassion si Lord, paano siya naging compassion sa mga tao sa paligid, mga tao sa paligid niya. At lalong-lalo na doon sa lugar na pinuntahan niya. So tayo din, nakikita natin, we are living in the challenging time. We are living in the challenging time. Anong mga nakikita niyo sa mga paligid natin? Una, yung lindol. Anong nangyayari sa lindol? Pangalawa is yung bagyong Tino at yung katatapos lang yung bagyong Uwan. Ano yung mga nakikita natin? Mostly, ang mga post ngayon, nagpapasalamat sila kay Sierra Madre. Yung nakakalungkot na parang nagiging ano nila yung ano na yon na yung bundok na yon, parang yun ang inano nila na yun ang tumulong sa kanila. Tayo as nakakilala, so magkaroon tayo ng compassion at ipaano sa kanila. Itama natin yung paniniwala na ginamit lang yun ng Panginoon para yung bagyo ay ang bagyo pagdaan doon sa bundok na yun is matutunaw siya. Kaya sa bawat isa po na nandito ngayon, dapat magiging seeing the lost through Christ's eyes. So tayo, maging kagaya tayo ni Jesus kapag tinitingnan natin yung mga kababayan natin, mga kapwa natin, tingnan natin sila as through paano tumingin si Lord. Kagaya ba tayo ng ng Panginoon nung tiningnan niya yung mga tao na yun, nagkaroon siya ng compassion or wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam kasi ligtas na tayo or wala tayong pakialam dahil okay naman yung buhay natin. So ngayong umagang ito, hindi lamang po ito sa akin na naging itinuro sa akin ng Panginoon. Hoping na bawat isa po is maging eye-opener din sa atin na kailangan meron tayong gawin. Noong niligtas ka ng Panginoon, 'di ba? Mayroong taong din nag-abot sa iyo, mayroong taong nag-abot sa iyo. Hindi lamang ikaw naligtas na ikaw lamang, mayroong taong nagligtas sa iyo. Nagiging ano po sa atin na dapat tayo na naligtas, dapat tayo din ay magkaroon ng desire na mag-abot sa mga tao. Yung ano dati ng ano ni Pastor Marvel, yung magsuluin, wag suluhin. Dapat yun ang ano natin, magsuluin tayo at dapat wag daw natin suluhin. So magiging kagaya tayo na wag natin i-keep lang na sa atin ng sarili lamang dahil we are living in the challenging times. The sign of the times is coming. The sign of the times is coming. Marami na tayong nakikita. Lindol, at saka yung bagyo ngayon. The sign of the times is coming. Jesus is coming soon. So, anong ginagawa mo ngayon na maraming nangyayari sa paligid mo? Ano yung mga action na ginagawa mo? Nung time yung time, alalahanin mo palagi kung sino yung nag-abot sa'yo. May tao na nag-abot sa'yo. Kung sino yung tao na yun ang pasalamatan mo. Thank you. Pasalamatan mo na may nag-abot sa'yo. Mayroong nag-step up para abutin ka. Dapat ganun din ang gawin natin. Dahil the time is coming. Marami ng mga ginagawa, marami ng mga inano si Lord sa atin. Nung time na tinanggap mo ang Panginoon at nakilala mo siya, yung purpose, it ignites the fire that awakens a generation. Yung purpose na yon at yung fire na yon na sa puso mo, nag-ignite yun, dapat kailangan daw
gamitin natin yon. Dahil when God show up sa buhay natin, lahat yun ay mababago. Lahat, kung totoong na-encounter mo ang Panginoon, the true encounter is merong nabago sa iyo at merong maging kagaya tayo sa Panginoon na magkaroon ng compassion to the lost soul. Magkaroon tayo ng compassion sa mga tao sa paligid mo. So, nung na-encounter mo siya, totoo ba talagang na-encounter mo ang Panginoon? Totoo ba talaga na na-encounter mo siya kaya ka nag-aabot ng mga tao? Kaya ka dahil ayaw mo silang mapunta sa impyerno kaya ka kumikilos or hindi totoong encounter yung naranasan mo kundi at information lang yung nagiging ano sa nagiging information lang yung lahat ng mga narinig mo. Hindi siya totoong encounter kasi ang totoong encounter, yung totoong encounter, merong nababago sa atin. When God touch our life, merong mga nababago sa atin. When the fire of God touch our heart, nothing stays the same. Hindi na siya kagaya ng dati. Hindi na siya yung kagaya na matigas ang puso natin. Matigas yung puso natin. Hindi na siya yung kagaya ng ganon. So, kailangan daw when change are broken and calling are reborn, purpose is realigned. So, yung purpose po natin sa ating buhay ay nag-realign. Ang passion natin is nag-reignite. At ang lalong-lalo na i-embrace natin yung ating God's calling. Yung God's calling na binigay sa atin ng Panginoon, the Great Commission. Dapat daw, noong niligtas tayo, noong na-encounter natin si Lord, may nabago sa atin. Una daw, yung na-realign yung purpose po natin, yung passion natin para sa mga lost soul, nag-ignite, at lalong-lalo na ma-embrace po natin. Ma-embrace po natin yung calling na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang tanong ko po, lahat po ba dito is the totoong na-encounter si Lord or hanggang information lamang? Kayo lamang kung makakasagot na yon na kung totoo ba talaga na na-encounter natin si Lord. God is at work in the fields that are ripe for harvest. God is at work in the fields that are ripe for harvest. Nakikita po natin ngayon, marami ng mga ha-harvest na mga tao. Marami ng mga ma-harvest na tao. At kailangan lang ni Lord ng mga tao na magsabi sa, "Here I am, send me." Sa Isaiah, sabi niya, di ba, mayroong desire na magsabi, "Lord, here I am, send me." Para mag-harvest ng mga tao. Para mag-harvest ng mga tao na kailangan naming abutin. So, alam mo ba yung duty mo as a Kristiyano? Alam mo ba yung duty mo as a Kristiyano? Kung alam mo yung duty mo, dapat mayroon kang gawin. Hindi ka dapat manatili dyan sa comfort zone mo, hindi ka dapat manatili dyan kung ano kung tuwing sa linggo, nagsisimba ka hanggang magpapainit ka na lang ng upuan. Ganun na lang ba yung maging routine mo? O dapat alamin mo yung ginagawa ng Lord para sa kanyang kaharian. Dapat alam mo yung duty mo. At dito talaga naging sa akin na be a lifesaver. Yung magiging magkaroon tayo yung desire. Yung na yun sa MRT na yun, yung nakita ko yun siya na be a lifesaver. Be a lifesaver. This the challenging time, be a lifesaver. Parang narinig sa akin, as a Christian, paano mo ba ginagawa yung mga pwede mo siyang i-apply. Parang narinig sa akin na ng Panginoon na pwede mo i-apply yung nakasulat sa ng MRT, pwede mo siyang ma-apply at gawin mo siya sa pinapagawa ng Lord. So magkaroon tayo ng maging lifesaver po tayo sa iba. Lifesaver para dalhin sa paanan ng Panginoon. Lifesaver kasi yung sa banner na yon is nagre-rescue sa mga aksidente dito sa Singapore. Banner siya ng police na about sa SCDF, pero nakasulat doon, be a lifesaver. So tayo din as a Christian, maging lifesaver tayo but for the lost soul. Yung inaano po dito natin, it reminds sa atin, maging lifesaver po tayo for the lost soul. So, dahil sinabi niya sa Isaiah 61, tayo daw ipinadala ng Panginoon, tayo ay hinirang para maging ng mga nasusugatan. Dahil marami po ngayon kapag lang po tayo, pag-scroll lang natin sa Facebook, makikita po natin marami po mga kababayan natin na kailangan po natin abutin, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Kailangan po natin kumilos
At hindi lamang through panalangin. Dahil sabi nga, di ba, yes, panalangin, andun na tayo, pero with action. Hindi po mangyayari yon kung hanggang panalangin ka lang. Pero kung hindi mo ginagawa yung action, kailangan may action kang gawin, abutin mo sila. Kailangan mo pa rin gawin yung pinapagawa sa'yo. Madali, yes, okay lang, ipanalangin mo siya, i-prepare mo muna yung puso nila, ipanalangin. Pero after noon, dapat mayroon ka din gawin. Action ay yung magkaroon ka ng action, magkaroon ka na mag-step up ka. Dahil ikaw mismo, inano ka ng Lord, inabot ka ng Lord. May tao na ginamit, ni-remind sa atin, ni-remind sa atin na ikaw din ay may nag-abot sa'yo. Kaya, sa umagang ito, alalahanin mo, sino bang nag-abot sa iyo nung time na yon bago ka nakakilala sa Panginoon? Sino yung tao na yon na gusto mong pasalamatan dahil sa kanya nagiging nakakilala ka sa Panginoon. Nakakilala ka sa Panginoon. Kaya na-remind sa akin talaga ang missionary, yung American missionary na nagpunta sa school namin nung time na yon. Siya talaga yung pinadala ng Panginoon para makakilala ako sa Panginoon. Kaya nung time na yon nung nung habang inaaral ko to, at na-remind sa akin nung nagpadala yung couple missionary na tinutulungan ko dati sa Thailand, nagpadala sila ng update sa kung anong nangyayari sa mission nila. Alam mo, na-remind sa akin, nga, no, na through sa bagay na to, sila, nag-aabot sila. Ikaw, anong ginagawa mo? Maraming mga kababayan dito sa Singapore na mga nawawala, lalong-lalo na makikita mo talaga dito sa Singapore na iba talaga yung reality ng mga OFW. Kapag makita mo lang talaga na kung ano yung reality, maawa ka sa mga kababayan natin dito sa Singapore na iba yung talagang nakikita mo dito. Kaya sabi ko nga, iba pala kapag andyan na sa reality yung nakikita mo, kapag andyan na yung marami kang makikita ng mga tao na nasusugatan, nasasaktan, at lalong-lalo na marami ka talagang kailangan abutin. So, at tayo, lalong-lalo na sa mga andito, mostly mga OFW din ang andito na naka-join. Ano yung ginagawa mo para abutin yung mga kapwa nating OFW? Ano yung ginagawa mo para ibahagi sa kanila, na kailangan lang nila ang Panginoon. Lahat ng bagay na man ang pinagdadaanan nila. Sabi nga sa Isaiah 60:61 and 2, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Ako ay kanyang sinugo at hinirang para ang balita sa mga tao, sa mga nasusugatan. Lahat yun, so dapat ganun din ang gawin natin. To be effective soul winner. Maging effective soul winner, isa lang daw ang dapat natin. At maging kagaya tayo sa Panginoon is Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. So, magiging effective daw tayo na soul winner is ang sinasabi sa Galatians 2:20. Crucified na tayo sa Panginoon, hindi na yung sarili natin yung nasunod ni ang Panginoon. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. So, kailangan, gusto mo maging effective soul winner, kailangan daw, isa lang daw ang kailangan natin gawin. It is no longer I who live. Hindi na daw tayo, sarili natin ang nasa sunod sa buhay natin, but Christ who lives in me. So, ang Christ na po, ang magiging sa buhay po natin para magkaroon tayo ng maging effective na soul winner. What God requires of us in order to win soul. What God requires of us in order to win soul. Ano ang requires ni Lord para magkaroon tayo in order of us to win soul? Number 1 po, sabi po dito, be a good testimony. Yung buhay po natin, magiging good testimony. Kumusta yung araw-araw nating pamumuhay? Yung walang nakakakita. Kasi minsan, kapag may nakakakita lang, saka tayo gumagawa. Pero yung time na ikaw na lang at walang may nakakakita sa iyo, ano yung ginagawa mo? So be a good testimony. Dahil ang mga tao sa paligid natin ay tinitingnan yung buhay natin. Hindi man sila nagre-react, pero tinitingnan nila yung pamumuhay natin. Ano ba yung yung pamumuhay natin? God wants you to be a living witness. Gusto ni Lord na magiging living witness ka. God wants you to be a living witness and testify to others what Christ has done for you.
So, ano bang ginawa ni Lord sa buhay mo nung na-encounter mo siya? Mga mula nung time na yun na na-encounter mo si Lord, ano ba yung mga ginawa sa iyo ng Lord nung time na yon? Ano ba yung ginawa sa iyo? Sabi nga sa Mateo chapter 9 verse 35, Jesus traveled all the cities and villages, teaching in their synagogues, announcing the good news of the kingdom, and healing every disease and every sickness. Dito si Lord nag-travel siya. So tayo din dapat announcing the good news of the kingdom. I-announce din natin yung good news of kingdom. Dapat magiging magiging living witness tayo sa mga tao sa paligid natin. Magiging magiging tayo ng ating buhay. Lalong-lalo na we are the walking Bible. Walking Bible po tayo para sa iba kasi tinitingnan nila yung buhay natin. Dapat magiging tayo ay living witness and kailangan yung testify natin anong mga nagawa ni Lord. Sa simpleng bagay lang na nagpapasalamat ka na sinagot ni Lord yung yung prayer request mo, yun na is testifying na yun how good and faithful God in our life. At lalong-lalo na mula noon hanggang ngayon hindi ka pinapabayaan ng Lord, nagpo-provide siya sa iyo, doon pa lang is already you're testifying how good God provide in your life. So, nasa atin po na dapat magiging good testimony po tayo. Para in order to win the soul, kailangan magiging yung buhay natin is a good testimony. At number two po tayo, sabi po dito, feel compassion for the lost. Magiging kagaya tayo ng Panginoon. Nung time na tiningnan niya ang mga tao na parang mga nawawala, na walang shepherd, dapat ganun din po ang ating buhay. Kapag tumingin tayo doon sa mga tao sa paligid natin, ano yung paano mo sila tingnan? Tinitingnan mo ba sila ng walang pakialam o tinitingnan mo siya ng may compassion na maawa ka sa kanila na ginagawa nila yon, maawa ka sa kanila na after this na ng buhay isaan sila mapupunta, yun ba ang tingin natin sa kanila or hahayaan na lang natin sila kung ano man yung ginagawa nila, hindi natin sila i-correct, hindi natin sila i-correct na okay lang yan, buhay naman nila yan, bakit ako makikialam? Sasabihin pa, mind your own business. Alam mo yon, sasabihin pa, mind your own business mo. Hayaan mo sila kasi kapag sasabihin pa, ginadjal sila. Pero dapat magkaroon tayo ng compassion. Pero nakadepende sa atin kung paano natin sila i-approach, paano natin sila na hindi sila ma-offend at lalong-lalo na hindi sila ma-condemn. Dapat daw yung pagmamahal pa rin at spirit lead. Unang-una, spirit lead po tayo habang tayo ay nag-share sa kanila. Kasi kung sarili lang natin at lalong-lalo na hindi okay yung puso natin, gusto natin silang kausapin at sasabihin na mali yung ginagawa nila. Dahil driven ka lang ng emotion mo dahil doon, dapat daw hindi daw ganun kasi mas lalong lalayo yung tao. But because we are led by the Spirit at yung Holy Spirit ang mangungusap sa kanya at ang Holy Spirit yung kikilos. Habang nagsasalita ka, gagamitin ka lang niya as a mouthpiece para abutin. Sabi sa Mateo 9:36, now when Jesus saw the crowds, he had compassion for them because they were troubled and helpless like sheep without a shepherd. Ganito din ba natin tingnan sila, yung mga tao sa paligid natin na kapag sila ay troubled, sila ay helpless, makikita ba natin sila na parang mga tupang ligaw sa paligid natin na walang may nag-aalaga sa kanila, walang may nagpapaalala sa kanila na merong Diyos na tutulungan sila. Merong Diyos na makakatulong sa problema nila na hindi solusyon ang suicide, hindi solusyon ang mga bagay. Lalong-lalo na talaga dito sa Singapore. Nakita ko talaga na yung pagiging suicidal ng mga tao, yes, hindi nila binablock nila yung news. Kapag may nagpapakamatay po ditong OFW or mga dito na lahi, mga Singaporean din, alam mo yun, ilang minuto lang yun siya sa social media, after nun tatanggalin nila kasi ayaw nilang mabahiran yung bansa nila na may ganito palang nangyayari. So minsan maano ka din sa mga kapwa mo OFW, bakit nila nagawa yun? Dahil wala nga silang Diyos. So tayo
dapat gamitin natin yung buhay natin at ano natin, gamitin natin na mag-abot sa kanila, mag-reach out sa kanila, i-message sila kung may makaibigan tayo na nakikita natin sa nagpo-post sa social media na parang wala, parang puro na lang selfie, puro na lang ano yung ano, dapat abutin natin at kumustahin kasi minsan ganun ang ano natin, ganun ang doon sa way na yun, doon sa way na yun is nagkaroon na tayo ng compassion. Then, doon sa way na yun, magkaroon na tayo ng compassion. Nung isang araw, ay hindi, nung last month ata, may nakita ako sa isa sa mga friend ko dito, sa mga naabot ko dati dito sa amin is, nakita ko yung ano niya, yung post niya sa my day niya, nasa taas siya ng building, tapos ang sabi niya doon, parang gusto niya na daw tumalon. Kaya sabi ko, Lord, bakit ko ba nakita? Kaya nung time na yun, minisage ko siya na ano ba mo yung problema mo? Sabi ko ganun, bakit sinasabi mo yan? Hindi maganda. Dapat isipin mo yung pamilya mo doon sa Pilipinas. Kapag ginawa mo yan, hindi, yes, na-end mo yung problema mo. Pero yung pamilya mo doon sa Pilipinas, anong mangyayari sa kanila? Pero kung hindi ko siguro yun, in-ignore ko lang yung nakita ko na yun, wala akong pakialam. Siguro, magiging burden sa akin yun, bakit hindi ko siya minisage or hindi na gano'n. So, dapat tayo, magkaroon tayo ng compassion kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng mga tao sa paligid natin. It's easy na ano na okay lang yan sila, parang gano'n. Pero dapat magkaroon pa rin tayo ng compassion. Kagaya, tingnan natin ang mga tao sa paligid natin, kagaya ni Jesus, kung paano nila tingnan, kung paano tumingin si Lord sa kanila, na sila ay mga ligaw na tupa, na kailangan nila ng shepherd at yung shepherd na yun ay ang ating Panginoong Hesus. Number 3 po, apat lang po ito yung ano ko. Number 3 po, we must understand His purpose and involvement to participate. Dapat naintindihan natin kung ano ang purpose ng Lord. Sa bawat isa po nandito sa mga kapwa ko doon, mature, naintindihan po ba natin ang purpose at ang involvement natin sa kingdom ni Lord? Pwede pong sumagot sa mga gusto pong sumagot. Naintindihan po ba natin yung purpose ni Lord? At yung dapat tayo mag-involve to participate. Amen, amen. Amen. Dapat daw naintindihan natin. Naintindihan mo yung purpose ni Lord. At lalong-lalo na kung paano ka mag-involve to participate. Dahil sabi dito sa Matthew 9:37, then he said to his disciples, the size of the harvest is bigger than you can imagine, but there are few workers. So tayo, naintindihan na natin. At ang kailangan lang natin mag-involve to participate. Gusto ba natin mag-involve sa ano ng Panginoon sa kanyang harvest? Kasi sabi dito, the size of the harvest is bigger than you can imagine. Lalo na po ngayon, marami na po talagang aanihin. Pero yung workers po natin, minsan yung mga workers po natin ay nawawala na din. Sila din mismo minsan is nag-give up na din. So tayo, kaya ba natin sabihin kay Lord na here I am, Lord, send me. Gamitin mo ang buhay ko. Gamitin mo yung buhay ko para mag-abot, para yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, mag-involve po tayo. Hindi po dapat tayo na hanggang doon na lang sa simbahan, mag-upo at umuwi tuwing linggo. Dapat magkaroon din tayo ng involvement to participate. Dapat naintindihan natin. Sa God see us kung ano ang totoong laman ng ating puso. Alam ng Lord kung ano ang laman po ng puso natin. Kaya kailangan lang po natin is mag-participate. Kailangan lang po natin lumabas sa comfort zone natin. Dahil kapag hindi po tayo lumabas sa comfort zone natin, paano tayo makapag-involve doon sa purpose at yung kingdom ng gustong ano ng Panginoon para sa kanyang kingdom, yung mga tao na gusto niyang dalhin sa kanyang kingdom. So, dapat daw maintindihan po natin. At number 4 po is be a harvester. Kailangan dahil alam mo na kung ano yung purpose at yung pag-involvement mo to participate, dapat magiging harvester ka na po. Tagapag-harvest ka na, hindi ka na yung hindi ka na yung ikaw pa yung sasabihan na i-baby, yun. Ikaw pa yung i-baby, dapat ikaw ay tagapag-harvest na, matagal ka na. Sino yung pinakamatagal na dito na Kristiyano? 'Di ba? Minsan matagal na Kristiyano, dapat may ginagawa na tayo na para sa atin sa
calling ng Lord at yung ng Great Commission, dapat nagiging na tayo, tagapag-harvest na tayo. Sabi dito sa Mateo 9:38, therefore, plead with the Lord of the harvest to send out workers for His harvest. Nagpipray tayo na magsisend si Lord ng mga mag-harvest sa mga tao, pero tayo dapat magiging isa din tayo doon. Habang nagpipray tayo na magpadala si Lord ng mga tagapag-harvest, dapat naisin din natin na tayo ay taga-harvest. Naisin din natin na tayo tayo ipagamit yung buhay natin. Hindi lamang dapat na hanggang pamilya, hanggang yung sarili na lang natin yung maliligtas. Dapat meron tayong gawin. At yun ay magiging tagapag-harvest. Magiging tagapag-harvest po tayo. I-desire po natin. Kung hindi, wala tayong ginagawa dati, ngayon po is gumawa na po tayo ng paraan. Lalong-lalo na sa nararanasan natin ngayon. Lalong-lalo na doon sa mga nakikita natin. Lalong-lalo na sa atin, sa Pilipinas. Marami pa talagang aabutin. Marami pa talaga kailangan silang i-reach out para ipakilala. Maraming haharbis pero yung mga manggagawa niya ay kukunti niya. So, sa umagang ito, magiging po tayo na magsabi na, here I am, Lord, send me. Sabi dito, God sees what we cannot see. He is the Lord of the harvest, and He brings about redemption and transformation of human life, even in the most unlikely places. So, nakikita ni Lord kung ang hindi natin nakikita. Nakikita ni Lord na marami ng harvest ng mga tao. Nakikita niya kasi siya yung Lord of the harvest. So, it's time. Sinasabi ng Lord, it's time for the redemption at transformation ng mga tao. Kailangan lang natin maging tagapag-harvest po tayo. Magiging tagapag-harvest po tayo. Kaya sa umagang ito, may tanong po ako sa bawat isa na kayo lamang po ang makakasagot noon at kayo lamang po between you and the Lord. What about you? Ang tanong ko po dito, what about you? Are you ready to participate and be compassionate for the lost soul? Yung tanong ko po dito, what about you? Are you ready to participate and compassionate to the lost soul? Kung nagsabi ka po ng yes, it's time. It's time na po na kumilos. Kahit na sa social media lang, mag-start po tayo sa social media, yung mag-PM ka sa mga tao na gustong abutin ng Lord sa buhay mo. Kung andyan ka naman sa labas, may mga kasalamuha ka ng mga tao, doon ka magsimula. Pwede mo yun sila abutin. Kung kaya po naman natin. Jesus is looking for people who are willing to sow the seed through word and deed, to be part of the harvest team that will work with Him, to have an undivided heart, seeking to obey and please Him. So, si Jesus daw is naghahanap ng mga tao na willing to sow the seed through the word and deed. So, dapat naghahanap po si Lord. Isa ba tayo doon na makikita ni Lord? Isa ba tayo sa mga hinahanap ni Lord? Through sa ating salita at through sa ating mga ginagawa. Isa ba tayo doon para maging part tayo ng harvest team at mag-ibase sa Kanya? Sabi nga sa Ezekiel, nung time na binago ka ng Panginoon, sabi sa Ezekiel 11:19, I will give them a single heart and I will put a new spirit in them. I will remove the stony hearts from their bodies and give them hearts of flesh. So nung time na tinanggal na ni Lord yung batong puso mo, nagiging obedient heart ka na, nagkaroon ka na ng obedience at bago na yung isip mo, hindi na yung makamundong bagay yung iniisip mo, but bagkos yung iniisip mo is all about sa heavenly things na yung mga nangyayari sa heavenly dapat na kailangan natin mag-focus sa mga bagay na hindi makamundo, kundi ang mga bagay na kailangan natin is abutin. At yung application ko po dito para magawa po natin to, sabi nga 'di ba, we must be spirit filled, Christ through His Holy Spirit. So dapat daw tayo maging spirit filled po tayo through the Holy Spirit at siya yung magli-lead us sa atin habang gagawin po natin ito. Gagawin natin ito. At habang ginagawa po natin ito, kailangan natin una yung self-denial natin sa sarili natin. Kasi kapag bitbit pa natin yung mas mataas pa yung tingin natin sa sarili natin, hindi po tayo makapag-participate. Lalong-lalo na dapat, sabi nga 'di ba, denied ourselves. Para makapag-participate po tayo sa pinapagawa ni Lord, kailangan po i-carry natin yung cross natin. I-carry natin yung cross natin para maging successful po tayo.
maging successful po tayo para magiging obedient po tayo sa pinapagawa ng Panginoon. At ang application po natin, this is the passion required of us if we want to participate in the harvest. So, obey God. Una is, nung sinabi ng Lord sa'yo, anak, mag-reach out ka. So, anong una? Obey immediately. Dapat hindi yung mamaya na Lord or saka na Lord, hindi pa naman ako may time pa naman. So, dapat to obey God is mag-obey tayo immediately. And number 2 is to complete the task He entrusted to us. I-kompleto natin yung task na iniwanan ng Lord sa atin. Dahil bago siya bumalik is may iniwan siya sa atin. At yun yung magkaroon po tayo ng go and make disciple. Yung task na yun na binigay sa atin ng Panginoon, entrusted sa atin, dapat makompleto natin yun. Habang buhay pa po tayo, kumilos na po tayo, huwag natin suluhin yung kaligtasan, bagkos mag-soul win po tayo. At lalong-lalo na yung buhay po natin, kailangan maging living witness po tayo sa mga tao sa paligid po natin. Kaya kailangan natin tingnan yung mga tao sa paligid natin. Kailangan yung title po natin sa umagang ito, look to the eyes, seeing the lost through Christ's eyes. So dapat titingnan po natin yung mga tao sa paligid po natin through the eyes of Jesus. Hindi po yung mata po natin. Kasi kapag magdi-discourage po tayo at lalong-lalo na po kapag tingnan natin sa sarili lang natin is magkakaroon lang tayo ng magiging selfish po tayo. Kaya dapat po kailangan natin seeing the lost through Christ's eyes. Kailangan po tingnan po natin ang mga tao sa paligid natin through the lens ng ating Panginoon. Kaya thank you po at God bless po sa lahat. Sige po, tayo po manalangin sa umagang ito. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe, Panginoon. I pray in the name of Jesus, Lord, ang narinig po namin na mensahe, may apply po namin, lalong-lalo na, Lord, magkaroon kami ng desire, Panginoon, at compassion sa mga tao, Panginoon, Lord. Sa panahon po namin ngayon, we are in the challenging time, Panginoon, magkaroon po kami at magsabi na, Lord, here I am, send me, use me, and use me for your glory, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, katagpuin mo po ang puso ng bawat isa na ito, Panginoon Lord, ang maging daan, Panginoon, na magsabi po sila pa na ipagamit po ang kanilang buhay, hindi po nila kailangan, Lord, na magstay sa kanilang comfort zone, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito. We praise you, we glorify you, and honor you in Jesus' name. Amen and amen. Thank you po, and God bless po sa lahat.